Mga kapuso, ngayong opisyal lang idineklara ang tag-ulan. Makakapalayam natin live si Mr. Robert Badrina, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga po, Mr. Robert. Magandang umaga, Sir Robert. Magandang umaga, Anjo. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-pakinig natin at taga-panood. Magandang umaga po. Masasabi po bang normal ang pagsisimula ng tag-ulan ngayong 2024 kahit na nagka-El Nino po tayo? Yes, Sir Anjo, no, based sa ating mga data na nakalap mula noong even noong mga nakaraang taon, nasa normal pa rin tayo kahit nung nasa El Nino tayo. Ito yung naranasan nating El Nino nitong nakaraang taon. Kasi ang ibig sabihin ng normal, Sir Anjo, nagsisimula to mga second week of May or third week of May hanggang second week of June. So nasa loob pa rin naman tayo ng normal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Ngayong panahon na po ng tag-ulan, posible po ba na magkaroon ng mga monsoon breaks? Yes, definitely, Anjo, no, posible pa rin tayong magkaroon ng monsoon break. Ito yung ang ibig sabihin nga natin ng monsoon break, ito yung mga panahon na kung saan wala masyadong pag-ulan na mararanasan. Halimbawa na lamang kahit dito sa sa na-record natin dito sa may Metro Manila, possible yung base sa tiningnan nating record, ang average natin nasa 12 to 15 days lang yung pag-ulan. So ibig sabihin kalahati ng buwan ng Hunyo, for example, ay walang masyadong ulan na mararanasan. Base po sa forecast ng Pag-asa, sa tingin niyo po makakailang bagyo po kaya tayo ngayong rainy season? Yung pinalabas natin mula dun sa ating Climate Forum, yung latest update natin, nasa 10 to 16 na bagyo hanggang buwan ng November. For June, 1 hanggang 2 bagyo ang maaring mabuo o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Sir Robert, posible pa rin kayang maulit yung mga grabeng pag-uulan gaya nung naranasan natin ng mga nakalipas na taon? Sir Anjo, natin inalis yung posibilidad na yan kasi kapag meron tayong bagyo, minsan nagkakaroon tayo tinatawag na enhancement ng southwest monsoon o habagat. Pero pinakita din ng ating forecast na possible din na nasa near normal yung mga pag-ulan na mararanasan, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So far, kamusta po yung monitoring natin sa La Nina? Okay, so sa ngayon nasa decaying stage na tayo ng El Nino at papunta tayo sa neutral condition. Pagdating natin ng July, nasa 70% chance na matutuloy na itong La Nina natin. Sir Robert, last question. Bakit po kaya may init at malinsangang lugar pa rin sa ating bansa kahit na tag-ulan na? Siguro magandang may highlight natin, Sir Anjo, no? Pag sinabi nating tag-ulan, ng basis niyan ay yung mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Particular na dito sa may area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales area. So yung ibang bahagi ng ating bansa ay posibleng makaranas ng mga isolated thunderstorms. So na-notice natin o na-observe natin yan sa area ng particular na ng Visayas, ng Mindanao, even dito sa may eastern section ng Luzon, yung Cagayan Valley area. So posible na mainit na panahon pa rin yung mararanasan dahil nga yung epekto ng habagat mostly nasa western section ng Luzon at Visayas. Maraming salamat at ingat po, Mr. Robert Badrina, weather specialist mula sa Pag-asa. Salamat. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.